Ang sikat ang araw ay sumisikat, isang panibagong araw ang nagsisimula. At bago mo tingnan ang iyong telepono, bago mo hayaang sabihin ng mundo kung sino ang dapat mong maging, meron kang pagpipilian. Isang solong sandali kung saan ang iyong isipan ay sarili mo pa rin, kung saan naninirahan ang posibilidad sa katahimikan, kung saan ang taong nais mong maging ay naghihintay para magsalita ka. Ang mga salita ay hindi lamang mga tunog na nawawala sa hangin. Ang mga ito ay mga butong itinanim sa lupa ng iyong kamalayan. Ang mga ito ay mga arkitektong nagtatayo ng bahay na tinitirhan mo. Ang mga ito ay ang kompas na nagtuturo sa iyong buhay sa isang direksyon o sa iba pa. Ito ay lubos na naunawaan ng mga sinaunang Stoiko. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma na naghari sa buong mundo ngunit pinagtagumpayan muna ang kanyang sarili, ay sumulat sa kanyang mga meditasyon. Ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Alam niya na ang laban para sa isang makabuluhang buhay ay nananalo o natatalo sa teatro ng isipan. Sa mga unang tahimik na sandaling iyon, kapag nagpasya ka kung anong boses ang pinakamalakas na magsasalita, karamihan sa mga tao ay gumigising at agad na sumusuko. Abot ng abot sa kanilang telepono at hinahayaang magsalita ang takot sa pamamagitan ng mga balita. Hinahayaan nilang magsalita ang paghahambing sa pamamagitan ng social media. Hinahayaan nilang magsalita ang pag-aalala sa pamamagitan ng mental na pag-uulit ng mga pagkakamali kahapon o mga kawalang katiyakan bukas. Ibinibigay nila ang kanilang umaga na nangangahulugang ibinibigay nila ang kanilang araw na nangangahulugang ibinibigay nila ang kanilang buhay. Ngunit narito ka dahil mayroong isang bagay sa iyo na tumatangging tanggapin iyon ngayon. Paano kung ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili sa umaga ay hindi lamang mga salita? Paano kung ang mga ito ay ang pundasyon kung saan ang iyong buong araw ay itinatayo? Paano kung ang pag-rewire ng iyong isipan ay hindi tungkol sa mga komplikadong pamamaraan o taon ng therapy, kundi tungkol sa mas simpleng salitang binibigkas ng may intensyon, may paniniwala? Sa pag-unawa na nakikipag-usap ka sa pinakamahalagang tao na iyong makikilala, ang iyong sarili, sinusuportahan ito ng agham. Ang neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling ayusin ang sarili, ay nagpapakita sa atin na ang ating mga pag-iisip ay lumilikha ng mga neural na daan. Ulitin ang isang pag-iisip ng sapat na beses at ito ay magiging isang highway sa iyong utak. Ang iyong isipan ay literal na muling humuhubog sa sarili, batay sa iyong pinapakain dito. Ang mga salitang binibigkas mo sa umaga ang unang pagkain ng iyong kamalayan. Gawin itong masustansya. Gawin itong makapangyarihan. Gawin itong makabuluhan. Ngayon ibibigay ko sa iyo ang BAM salita. Hindi mga parirala, hindi mga talata. 5 salitang lamang na may bigat ng karunungang Stoiko at ang kapangyarihang baguhin kung paano mo nakikita ang iyong sarili, ang iyong mga hamon at ang iyong potensyal. Ang mga ito ay hindi mga magic spell. Hindi ito gagana kung sasabihin mo ang mga ito ng isang beses at kakalimutan. Ngunit kung ikaw ay magtatalaga sa pagsasabi ng mga ito tuwing umaga, kung hahayaan mo silang tumimo sa iyong mga buto, babaguhin ka nila. Re-rewire nila ang mga pattern ng pag-iisip na nagpapatigil sa iyo. Bubuo sila ng isang bersyon ng iyo na mas malakas, mas kalmado, mas may layunin. Ang mga Stoiko ay hindi mga pilosopong nagtago sa mga ivory tower. Sila ay mga lalaki at babaeng humarap sa mga tunay na laban, tunay na pagkawala, tunay na pagdurusa. Si Epictetus ay isang alipin na naging isa sa pinakadakilang guro sa kasaysayan. Si Seneca ay nagpayo sa mga emperador habang humaharap sa pagpapatapon at kamatayan. Si Marcus Aurelius ay namuno sa mga hukbo habang nagsusulat tungkol sa kapayapaan sa loob. Natagpuan nila ang lakas hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paghihirap ng buhay, kundi sa pamamagitan ng pagbabago kung paano nila kinausap ang kanilang sarili tungkol sa mga paghihirap na iyon. Pinagtagumpayan nila ang panloob na dialogo at magagawa mo rin. Ang iyong isipan ay nakikinig ngayon. Naghihintay ito ng mga tagubilin. Ito ay handang i-rewire, i-reprogram at ituwid muli. Ang tanong ay ano ba ang sasabihin mo dito? Uulitin mo ba ang parehong pagod na mga kwento ng limitasyon? Ang parehong mga takot na nakabalat kayo bilang realismo? Ang parehong mga dahilang nakabihis bilang karunungan? O kakausapin mo ang iyong sarili tulad ng isang taong karapat-dapat sa kadakilaan? Tulad ng isang taong may kakayahang lumago? Tulad ng isang taong nauunawaan na ang umaga ay isang sagradong teritoryo? Magsimula tayo sa pag-rewire. 1. Pinipili ko ang aking tugon. I choose my response. Bubugbog sa iyo ang buhay. Ito ay hindi posibilidad, ito ay garantiya. Ang tanong ay hindi kung darating ang kahirapan.
Ang tanong ay sino ang may karapatang magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Tuwing umaga kapag sinabi mong pinipili ko ang aking tugon, inaangkin mo ang soberanya sa isang bagay na walang makakakuha mula sa iyo. Ang iyong tugon. Ang espasyo sa pagitan ng nangyari sa iyo at ng iyong gagawin tungkol dito. Ang landas ng malay-tao na desisyon. Tinuruan ni Epictetus na hindi natin kontrolado ang nangyayari sa atin, ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Kapag tumutuon ka sa iyong tugon, ikaw ay nagiging hindi mapipigilan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan sa pag-pause, huminga, at magtanong, sino ang gusto kong maging sa sandaling ito? 2. Dito naninirahan ang paglako, growth lives here. Ang sakit ay hindi kaaway. Ang pagkabagabag ay hindi senyales na may mali. Ang sandaling maramdaman mong na-stretch ka lampas sa ligtas at pamilyar, yun ay hindi parusa. Yun ay paglaking kumakatok sa iyong pinto. Ang pagtatakdang ito ay nagpaparewire sa iyong relasyon sa pagkabagabag. Tinuturuan mo ang iyong utak na makita ang hamon bilang lupa, kung saan maaring mag-ugat ang bago. Ito ay amor fati, pag-ibig sa tadhana. Hindi lamang pagtanggap sa nangyayari, kundi pagyakap dito bilang kailangan para sa pagiging sino ka. Lumalago tayo sa alitan sa pagitan ng sino tayo at ng sinusubukan nating maging.